Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Meghan kay Daryl. Nagising ka na rin sa katotohanan. Natutuwa ako para sa iyo. Sinabihan na kita noon na hayop ang Daryl na yan. Napasimangot naman si Abby's mother Serendipity habang sinasabi na isa sa mga Darby ang miyembro ng Eternal Life Palace, habang isa naman ay ang Indomitable Darby ng Elysium Gate. Dalawang mga Darby na ang kasalukuyang mga peste sa mundo natin. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano rito si Meghan, tumango lamang ito sa kanyang master na si Abbes. Hinawakan naman ni Abbes ang balikat ni Meghan at nagsabing, kinakailangan ng mawasak ng Eternal Life Palace, pero syempre, may ibang bagay na mas importante pa kaysa rito ngayon. Nagtipon-tipon ang 6 na mga Orthodox sect sa Hexad para pag-usapan ang plano sa Judgment Day. Sumama ka sa akin bukas. Judgment Day. Na-confuse dito si Meghan. Ngumiti naman si Abby's mother Serendipity habang sinasabi na ang Judgment Day ay isang plano para tuluyan ng wasakin ang Elysium Gate. Nagawang insultuhin ng sect master nitong si Indomitable Darby ang 6 na mga sekta. Kaya kinakailangan nating maghiganti sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang sekta. Ang pinakanakakahiyang bagay dito ay ang pagpilit ni Indomitable Darby sa kanya na pakasalan si Master Leonard ng udang sect sa Wishing Star Tower habang nasa harap ng kanilang mga kaibigan. Agad na umangat ang kanyang galit nang maisip niya ito. Kinakailangan niyang patayin si Indomitable Darby gamit ang mga sarili niyang kamay. Master, sasama po ako sa inyo para mapag-usapan ang tuluyang pagwasak ng 6 na mga Orthodox sect, deklara ni Meghan. Nagliwanag naman sa tuwa si Abby's mother Serendipity. Meghan, ikaw ang senior sister ng Emmy sa mga sandaling ito. Kaya dapat mo lang tandaan ang pagkakaiba ng mabuti sa masama at palaging pagtayo sa panig ng mabuti, payo nito. Nasa mga kamay mo at ng mga kapwa mo sister ang kinabukasan ng Emmy sect. Naantig si Meghan matapos siyang pagkatiwalaan ni Abby's mother Serendipity. Huwag po kayong mag-alala master, dahil gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para sa ikabubuti ng ating Emmy sect, nasasabik nitong sigaw. Sa Eternal Life Island, hindi naman nakatulog sina Daryl at Dax ng buong gabi. Niyakap ni Chester si Adina sa huling pagkakataon bago niya ito inilibing sa likuran ng burol. At pagkatapos ay natulog si Chester sa tabi ng labi ni Adina noong gabing yon. Sa loob ng isang araw ay nagawa siyang iwanan ni Chester Webb at Adina. Nasa gitna na siya ngayon ng napakatinding desperasyon. Umulan ng buong gabi. Kinabukasan, nakita siya ng kanyang mga tagasunod na walang malay, at may mataas na lagnat sa likuran ng burol. Mabilis silang tumawag ng 2 doktor para gamutin si Chester. Nagising naman ito matapos mapainom ng ilang mga gamot. Binisita ni Dax at Daryl si Chester. Mukha itong pagod at bagsak habang humihiga sa kanyang kama. Nakaramdam sila ng sakit sa kanilang dibdib dahil wala silang magawa kundi magpaalam kay Chester at umalis ng Eternal Life Island. Napagkasunduan nilang 3 noong una na magpunta sa Donghai City para kunin ang Phoenix Pill mula kay Leroy Henderson. Pero matapos mamatay ni Adina, kasalukuyang nasa gitna ngayon ng pagdadalamhati si Chester. Kaya hindi na ito nagawa pang sabihin ni Daryl. Bago umalis ng isla, sumakay si Daryl sa isang napakalaking barko at umupo sa deck nito. Dito na niya tinawagan ang tauhan niyang si Zephyr. Magalang namang sumagot si Zephyr ng, Master. Huminga ng malalim si Daryl at nagtanong ng, nasaan ang sect master ng Kunlun ngayon? Agad namang sumagot si Zephyr ng, Master, ilang araw na pong nasa loob ng Hexad si Leroy Henderson. Bago pa man ibaba ni Daryl ang tawag, agad na nagdagdag si Zephyr ng, Master, pinangunahan ko po kahapon ang ilan sa ating mga tauhan para wasakin ang Spirit Flame Sect. Kilala sila sa paghahasik ng kasamaan at kaguluhan sa buong Serene City. Ang Hall Master nito ay isang manyak at adik sa sugal na lalaking gumawa ng napakaraming mga kahiyahiyang mga gawain maliban sa panloloko ng ibang tao para kumita ng malaki. Kaya agad ko siyang pinatay sa lugar na yon. Ngayon ko lang po ito nasabi sa inyo, dahil buong gabi po naming nilinis ang lugar na yon. Patawarin niyo po sana ako. Ano namang mali ang ginawa mo roon? Ngiti ni Daryl. Tandaan mo, sa susunod, ang lahat ng pagkilos mo laban sa kasamaan, ay hindi na dapat pang dumaan sa akin.
Direkta mo na itong gawin gamit ang sarili mong mga desisyon. Opo, Master. Magalang na isinagot ni Zephyr. Mabilis na inalam ni Daryl at Zephyr ang sitwasyon ng isa't isa bago tuluyang ibaba ang tawag. Hindi nagtagal ay napuno ng saya ang mukha ni Dax matapos bumaba sa kabin ng barko. Agad namang naramdaman ni Daryl ang muling paglakas ng kapatid niyang si Dax. Dax, isa ka na ngayong level 2 Martial Saint. Nasasabik nitong itinanong. Tumango naman dito si Dax. Tama ang bagay na yon, mula noong umalis sila ng Eternal Life Island ay naramdaman na niya ang nalalapit niyang paglakas. At pagkatapos ng kaunting pagpapalakas ay muling nag-improve ang kanyang internal energy at mabilis na umakyat sa level 2 ng Martial Saint Domain. Nang i-transfer ni Colum ang natitira niyang internal energy kay Dax, sinabi ni Colum na makakaranas si Dax ng napakabilis na improvement sa kanyang sarili ng 1 taon, mas magiging mabilis ito kaysa sa pagpapalakas na ginagawa ng ordinaryong mga cultivators. Hindi inasahan ni Dax na magagawa niyang maging isang level 2 Martial Saint ng ganito kabilis. Daryl, nahanap mo na ba kung nasaan nagtatago ang Secmaster ng Kunlun na si Leroy Henderson? Buong pusong tawa nang nagtatanong na si Dax. Nagalit si Dax sa ginawa nito kay Yvonne. Kaya gustong-gusto na niyang makuha ang Phoenix Pill para kay Daryl anuman ang mangyari. Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, nasa Hexad siya ngayon. Halika na kung ganoon. Umakbay si Dax kay Daryl at pagkatapos ay nakangiti, at nagtitinginang naglakad ang dalawa papunta sa karagatan. Ang orientation at graduation ng mga estudyante ay parehong ginaganap sa hall ng Hexad. Pero hindi mga estudyante ang mga taong pumuno sa hall ngayon. Ang libo-libong mga taong nakaupo sa loob ng hall ay mga matatas na miyembro ng lipunan. Ang lahat ng mga sekta at kanilang mga pamilya ay nagtitipon ngayon dito para pag-usapan ang kanilang plano sa tuluyang pagwasak ng Elysium Gate. Ano? Natalo na rin ng Elysium Gate ang Spirit Flame Sect ng Serene City. Agad na naging magulo sa loob ng hall matapos mag-usap-usap ang mga taong pumunta rito. Ang Spirit Flame Sect ay isang kilala at maimpluwensyang sekta sa Serene City. Sa mga sandaling yon, bumulong ang nakababatang miyembro ng IMI na si Jean kay Abbess Mother Serendipity. Dito na biglang napangiti si Abbess Mother Serendipity. Kayong lahat, huwag kayong mag-alala. Katatanggap-tanggap ko lang ng balita na umatras na raw ang mga miyembro ng Elysium Gate at bumalik sa kanilang headquarters matapos talunin ang Spirit Flame Sect. Matatagpuan ang kanilang headquarters sa dating tirahan ng pamilya Darby. Kaya maaari na tayong magpunta sa kanilang headquarters nang mawasak na ng tuluyan ang sektang yon. Magaling? Nasasabik na ngumiti ang lahat nang marinig nila ang plano. Bang! Nang biglang may sumipa pabukas sa main door ng hall na gumawa ng isang napakalakas na dagundong. Mabilis na pumasok ang 2 tao papasok sa hall. Ito ay walang iba kundi sina Daryl at Dax. Pareho silang tumingin sa isa't isa at natigilan sa kanilang nakita. Buwisit! Ano ang nangyayari? Nagpunta sila rito para makuha ang Phoenix Pill. Inakala nila na mga miyembro lang ng Kunlun ang kanilang matatagpuan sa loob nito. Hindi nila inakala na makikita nila ang mga matataas na miyembro ng 6 na mga sekta at higit 100 ng mga nagliliitang mga sekta na gaya ng Beggars Sect at Island of Peach Blossom sa lugar na ito. Natigilan din ang lahat ng nasa hall sa kanilang nakita. Ano bang gusto ng dalawang ito? Nang sirain ni Daryl ang kasal ni Yvonne noon, nagawa ni Abbess Mother Serendipity na magbigay ng matinding pinsala sa ugat at pulso ni Daryl. Narinig ng lahat ang balitang ito. Pero agad na naramdaman ng lahat ang enerhiya ni Daryl. Hindi siya naging paralisado, at sa halip ay nagawa pa niyang lumakas at maging isang martial saint. Silang dalawa, na isang walang kwentang lalaki, at isang walang utak na anak ng mayaman, ay kabilang sa iisang klase ng tao. Dito na tumayo si Abbess Mother Serendipity, at tumuro kay Daryl, Daryl, napakawalang kwenta mo talaga. Ang lakas ng loob mong magpakita sa lugar na ito. Tumingin siya sa kanyang paligid at sinabing, maaaring hindi niyo pa ito naririnig, pero nagawang sumali ni Daryl sa Eternal Life Palace Sect. Tanungin niyo na lang ang estudyante kong si Megan kung hindi kayo naniniwala sa akin. Wow! Dito na nagsimulang mag-usap-usap ang lahat ng tao sa paligid. Sumali si Daryl sa Eternal Life Palace Sect. Paano niya ito magagawa kung isa lang siyang walang kwentang lalaki?
Dito na tumingin ang lahat kina Abbess Mother Serendipity at Megan. Tumango si Megan. Napakagat siya sa kanyang ngipin at humakbang paabante. Tama ang aking master. Sumali nga si Daryl sa Eternal Life Palace Sect. 2 araw na ang nakalilipas mula noong dukutin ako ng mga taga Eternal Life Palace. Nakita ko roon si Daryl pero hindi bilang isang ordinaryong miyembro nito kundi bilang isang hallmaster. Kalokohan! Agad na hinampas ng tumatayong prinsipal ng Hexad na si Graham Potter ang lamesa. Tumayo siya para ituro si Daryl at sumigaw ng, "Napakawalang kwenta mo talaga. Paano nagkaroon ang Hexad ng isang estudyanteng kagaya mo? Huwag na kayong magsalita na parang isang mangmang, tapusin nyo na lang siya ngayong nandito na rin naman siya." Oo nga, dapat lang namamatay siya dahil hindi na niya magawang makita ang mabuti sa masama. Tumuro ang lahat kay Daryl para sermonan at murahin ito. Hindi naman sila pinansin ni Daryl. Nagpunta siya rito para kunin ang Phoenix Pill kay Leroy. Nakaramdam ng matinding galit si Daryl nang makita niya si Megan. Dito na nanginig ang kanyang katawan at sinabing, "Megan, ikaw ang pumatay kay Lady Adina ng Eternal Life Palace, tama?" Naging emosyonal si Daryl nang alalahanin niya kung paano nadurog ang puso ni Chester sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dito na nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl. "Tama ka nga riyan." "Ako ngayon," nanlalamig na sagot ni Megan. Sinabi ng babaeng iyon na siya raw ang bagong cult mistress, kaya agad ko siyang pinatay para sa kaligtasan ng mga inosenteng tao sa mundo. Hindi nagawang pagsisihan ni Megan ang kanyang nagawa hanggang sa mga sandaling ito. Naramdaman ni Daryl na parabang napunit ang kanyang puso. "Anong karapatan mo para patayin siya? Anong karapatan mo?" Sigaw nito. Siya ang cult mistress ng Eternal Life Palace. Dapat lang namamatay siya. Kagat ni Megan sa kanyang mga labi. "Kahit itanong mo pa kung ano ang opinyon ng mga elder sa lugar na ito, may mali ba akong ginawa? Tama lang ang bagay na ginawa mo, Megan." "Oo nga, isa na itong malaking pabor para sa sangkatauhan." Matapos marinig ang sinabi ng lahat, hindi na napigilan pa ni Dax ang kanyang sarili. Sumasabog nitong sinabi na, "Sinasabi niyong lahat na mga kagalang-galang kayong tao, pero haha. Isa lang pala kayong biro. Nagawa niyong pumatay ng isang tao at sabihin na para ito sa sangkatauhan. Napakaganda nga ng dahilan na ito, kalokohan. Para sa akin, isa kayong grupo ng mga taong kabilang sa kampo ng kadiliman." Grabe! Dito na nagalit ang lahat. Marami sa kanila ang tumayo at nanermon habang nakaturo kay Dax. "Anong sinabi mo? Sino ka para sabihan kami ng ganyan? Gusto mo na rin bang mamatay? Daryl, nagkamali ako para isipin na isa kang mabuting tao." Singhal ni Megan, "Alam ko na ngayon kung gaano ka kademonyo." Sumagot naman si Daryl ng, "Ganyan na rin ang tingin ko sayo. Masyado akong nagpabulag noong una. Hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay dahil sa ginawa mo kay Adina. Huwag kang mag-alala dahil pagbabayarin kita sa ginawa mong ito sa susunod." Dito na humarap at tumitig si Daryl kay Leroy. "Isa lang ang pakay ko rito, Leroy. Ibigay mo na sa akin ang Phoenix Pill at kakalimutan ko na ang mga nagawa mo sa akin noon. Dahil kung hindi, pareho tayong lalakad sa gitna ng buhay at kamatayan." "Ano? Pinagbabantaan ba niya ang Sectmaster ng Kunlun?" Nagulat dito ang lahat. Inakala nila na nagkamali lang sila ng pandinig sa mga sinabi ni Daryl. Tumawa naman si Leroy at sinabing, "Napakarogante mong bata ka. Alam mo ba kung ano ang Phoenix Pill? Ito ang kayamanan ng Kunlun Sect na aming ipinasa sa loob ng henerasyon. Sinuwerte ka lang matapos mong makatakas noong nakaraan. Pero ngayong nandito ka na rin naman, dapat lang nahulihin kita at ibigay kay Abbess Mother Serendipity. Gusto mong makuha ang Phoenix Pill? Mukhang naghahanap ka nga ng bagay na ikamamatay mo. Sectmaster Henderson, huwag ka nang magsayang ng oras sa kanya. Hulihin mo na siya." Sigaw ni Abbess Mother Serendipity. Lumiyad siya paharap at agad na lumundag papunta kay Daryl habang hawak-hawak ang isang espada. "Kung hindi natin siya magagawang mahuli ng buhay, papatayin natin siya." Nang matapos siyang magsalita, nakarating na ang espada ni Abbess Mother Serendipity sa dibdib ni Daryl. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl at agad na nilabas ang kanyang galit. Nagpakita ang blood-drinking sword sa kanyang harapan mula sa kanyang dibdib na sumalag sa pag-atake ni Abbess Mother Serendipity.
Cling! Nang magtama ang dalawang mga espada, agad na gumawa ang dalawang ito ng isang malakas na tunog. Tumalsik si Daryl ng ilang hakbang mula sa blade, habang lumalabas ang sariwang dugo sa kanyang bibig. Kahit nagawa ng makarating ng lakas ni Daryl sa level 1 Martial Saint, hindi pa rin niya magagawang tapatan si Abyss Mother Serendipity. Ilang taon na kasi itong level 5 Martial Saint, kaya malaki na ang agwat ng lakas nito kay Daryl. Bang! Dahan-dahang itinaas ni Abyss Mother Serendipity ang kanyang mga kamay, dito na binalot ng kanyang internal energy ang buong hall. 10 miles Green Lily. Dahan-dahang sinabi ni Abyss Mother Serendipity ang apat na mga salitang yon. At pagkatapos nito, nahati ang hangin sa kanyang harapan. Dito na nagpakita ang daan-daang mga kulay birding lily na pumaligid sa katawan ni Abyss. Ang mga lily na ito ay ginawa ng kanyang internal energy. Swish! Ilang daang mga berdeng lily ang nagsimulang manginig sa loob ng isang saglit bago magsilaglag ang mga petals nito na siya ring lumutang sa gitna ng ere. Ang bawat isang petal ay agad na naging isang matalas na blade. Libo-libong mga blade ang lumipad papunta kay Daryl. Mamatay ka ng halimaw ka! Nanlalamig na sigaw ni Abyss Mother Serendipity. Swish! Swish! Libo-libong mga matatalim na blade ang lumipad papunta kay Daryl. Nagulat dito si Daryl. Ito ang unang beses na makita niya ang special technique ni Abyss Mother Serendipity. Hindi niya inakala na magiging ganito ito kadilim. Sa loob ng isang iglap ay makikita nang nagpapawis ng husto ang nasa kabilang banda na si Daryl. Imposibleng makapagtago pa siya sa libo-libong mga blade na nagmula sa lahat ng direksyon. Daryl! Agad na sumalag si Dax para kay Daryl at itinaas ang kanyang kanang kamay para gumawa ng isang shield. Dang! Dang! Tumama ang mga blade sa shield na gumawa ng malalakas na dagundong. Kahit isa ng level 2 Martial Saint si Dax, natigilan pa rin siya sa ipinakitang lakas ni Abyss Mother Serendipity. Gaano nga ba talaga kasama ang isang ito? Daryl, magtago ka! Sigaw ni Dax. Matapos salagin ang mga blade na papunta kay Daryl, agad siyang sumugod papunta kay Abyss Mother Serendipity gamit ang napakalaking palakol na kanyang hawak. Nagkaroon ng plano si Dax na kung saan sasaktan niya si Abyss Mother Serendipity at gawin itong hostage para makuha ang Phoenix Pill. Hindi inasahan ni Abyss Mother Serendipity na magiging isang level 2 Martial Saint si Dax. Tumama ang hawak na palakol ni Dax sa kanyang baiwang. Bang! Hindi inasahan ni Dax na hindi niya magagawang masaktan si Abyss Mother Serendipity. Dito na siya napaatras ng ilang hakbang. Ano ang nangyari? Naguluhan dito si Daryl. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga iniisip. Dahil ito sa Celestial Silkworm Armor. Suot ni Abyss Mother Serendipity ang Celestial Silkworm Armor. Megan! Sigaw ng may namumulang mata na si Daryl. Ikaw pala ang nangnakaw sa akin ng Supreme Mystery Scripture at Celestial Silkworm Armor. Inisip niya noon na si Evelyn ang nagnakaw ng mga ito dahil siya, ang kanyang mga kaibigan ang nagpainom sa kanya ng buong gabi. Hindi niya inakala na si Megan pala ang tunay na may gawa nito. Tama ka, kinuha ko nga ang mga ito, sagot ni Megan. Nakakatawa lang dahil nakaramdam ako ng matinding konsensya at awa sa iyo noong nakawin ko ang mga ito noong isang araw. Nagmukha akong tinga. Megan! Nagsara ng husto ang mga kamay ni Daryl. Dito na makikita ang matinding galit na kanyang nararamdaman. Huwag ka nang magsayang ng oras, mamatay ka na. Itinaas ni Leroy ang kanyang kamao at hinawakan ang Crescent Moon Blade. At pagkatapos ay agad na siyang sumugod papunta kay Dax. Nasa 20 mga miyembro ng 6 na mga Orthodox sect ang sumugod sa dalawa. Agad na napaligiran ng mga ito sina Dax at Daryl. Dang! Walang tigil na nagsway ang blood-drinking sword ni Daryl sa paligid, pero hindi niya magagawang depensahan ang kanyang sarili sa ganito karaming tao. Mayroong isa sa mga itong humiwa sa liig ni Daryl, dito na tumagas ang sariwa niyang dugo. Pero nagawa itong tiisin ng hindi gumagawa ng kahit na anong ingay na si Daryl. Pinagsisihan niya ang pagpunta sa lugar na yon. Inakala niya na si Leroy at ang sekta ng Kunlun lang ang makikita niya sa hall ng Hexad. At sa pamamagitan ng level 2 Martial Saint na lakas ni Dax, madali lang nitong matatalo si Leroy sa tulong ng level 1 Martial Saint na si Daryl.
Pero sino nga ba ang mag-aakala na madadatnan nila ang ganito karaming tao sa loob ng hall? Wala pang isang minuto pero napuno na ng hiwa ang katawan ni Daryl. Mabilis ding sumirit ang sariwa niyang dugo sa buo niyang katawan. Parang wala sa sarili namang nakipaglaban si Dax para magawang tadtarin ang 7 hanggang 8 tao gamit ang hawak niyang palakol. Pero mabilis siyang sinuntok ni Leroy sa dibdib kaya agad siyang napatalsik nito papunta kay Daryl. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Kuya Dax, buntong hininga ni Daryl. Kalokohan, magkasama tayong dalawa sa bagay na ito. Nagpatuloy sa kanyang mga sinabi si Dax, kung mamamatay man tayo rito, dapat lang na mag-enjoy na tayo sa pagpatay. Walang problema. Sigaw ni Daryl. Parehong sinugod ng dalawa ang kanilang mga kalaban. Dang? Dang? Hindi na maalala ni Daryl kung gaano siya katagal na nakipaglaban, at kung gaano karaming hiwa na ang tinamo ng kanyang katawan. Balot na siya ng dugo, habang nakakaramdam ng hapdi sa kanyang binti, likod, dibdib, at sa iba pang parte ng kanyang katawan. Dito na biglang sumaksak ang isang espada sa balikat ni Daryl. Bumagsak si Daryl sa lupa, at naramdaman ang pagkaubos ng kanyang enerhiya. Tinamaan naman ni Leroy si Dax na napaatras. Tumayo naman si Abbess Mother Serendipity sa likuran ng tumalsik na si Dax at sinaksak ito sa kanyang tiyan. Sumigaw si Dax at bumagsak sa sahig. Dax, sigaw ni Daryl. Gusto niyang puntahan si Dax, pero bago pa man siya makatayo, napakaraming tao na ang sumugod sa kanila, may mga hawak itong blade at espada. Dito na ba sila mamamatay? Nagalit dito ng husto si Daryl. Mamatay ka na! Sigaw ni Leroy habang sumusugod gamit ang kanyang blade papunta kay Daryl. Patawarin mo ako, Dax. Kasalanan ko itong lahat. Isinara ng husto si Daryl ang kanyang mga kamao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil sa kawalan ng pag-asa na kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Bang! Sa pinakaimportanteng sandali ng laban, isang patalim ang tumama sa blade ni Leroy. At sa loob ng isang napakalakas na dagundong, agad na napaatras si Leroy. Sino ang naglakas loob ng ipagtanggol ang dalawang ito? Sigaw ni Leroy. Tumingin siya papunta sa pintuan at nakita ang higit sa 10 mga anino na sumusugod papunta sa kanila. Ang bawat isa sa mga ito ay balot ng itim na damit mula ulo hanggang paa at nagmukhang mabagsik sa kanilang mga suot. Ito ay ang 12 Royal Guard ni Yvette. Ikaw pala. Natigilan dito ang lahat. Noong una ay nagawa silang lasunin ng wake poison at ikulong ng 12 Royal Guard sa Wishing Star Tower. Inakala ng lahat na kagagawan ito ng mga tagasunod ni Indomitable Darby. Nagpunta ang Royal Ratgurad kay Daryl. Mr. Darby, ipinadala kami ng prinsesa rito para iligtas ka. Kami na ang bahala mula sa puntong ito, sabi niya. Huwag kang mag-alala dahil wala nang kahit na sino ang magagawang manakit sa inyo mula sa sandaling ito. Natigilan dito si Daryl. Bakit magpapadala si Yvette ng tauhan para iligtas siya? Pero hindi na siya nag-isip pa. Tumango na lang siya sa Royal Rat Guard at lumakad para tulungan si Dax. Hinawakan ni Daryl si Dax at naglakad paabante habang sinasabi na, "Ulitin ko ang mga sinabi ko, Leroy. Ibigay mo na sa amin ang Phoenix Pill." Phoenix Pill. Titig ni Leroy sa kanila, kalokohan. Huwag mo nang iisipin ang tungkol sa Phoenix Pill. Inabsorb mo ang spirit energy ni Von. Tanging ang Phoenix Pill lang ang makapagliligtas sa kanya. Kaya tatanungin kita sa huling pagkakataon, ibibigay mo ba ang Phoenix Pill o hindi? Sumigaw si Daryl at naggitngit na nagsalita kay Leroy. Ano? Nagulat dito ang lahat. Dito na sila napatingin kay Leroy. Nag-iisa lang ang teknike para umabsorb ng enerhiya sa mundong ito, ang Dark Method. Pero ilang henerasyon nang wala ang teknike na yon, kaya paano ito magagawang matutunan ni Leroy? Pinanatili ni Leroy ang nagdidilim niyang itsura. Hindi niya hahayaang malaman ng kahit na sino na nagawa niyang sanayin ang Dark Method. Anong kalokohan ang pinagsasabi mong hayop ka? Dura nito kay Daryl. Wala akong kahit na anong kinalaman sa nangyari kay MS Young. Ang Phoenix Pill ay ang pinakaingatang kayamanan ng Kunlun Sect. Kaya paano ko ito maibibigay sa iyo? Pumunta ka na lang sa impyerno. Muling inangat ni Leroy ang kanyang blade at sumugod papunta kay Daryl, nagawa nitong malampasan ang Royal Rat Guard.
Hinawakan ng Royal Rat Guard sina Daryl at Dax sa magkabila nitong braso, at mabilis na tumakbo palabas ng hall. Nang makalabas ay agad itong tumalon kasana sina Daryl at Dax. Lumipad sila sa ere, at tuluyan nang umalis sa Hexad. Leroy! Hindi mo sa akin ibinigay ang Phoenix Pill. Papatayin kita! Sumigaw si Daryl hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan habang nasa ere. Dito na namaos ang kanyang boses. Wala na siyang ibang inisip kundi si Yvonne. Siguradong mamamatay si Yvonne kung hindi niya ito mapapainom ng Phoenix Pill. Kalokohan! Ang lakas ng loob mong hingin sa akin ang Phoenix Pill. Naglakad palabas ng hall si Leroy at tumuro sa ere kung saan makikitang lumilipad si Daryl. Sige! Namula ng husto ang mga mata ni Daryl. Gamit ang kanyang internal energy, sumigaw ito ng Leroy. Sa loob ng 3 araw, wawasakin ko ang Kunlun Sect at ang buong Kunlun Mountain. Narinig ang dumadagundong na sigaw ni Daryl sa buong Donghai City. Dito na natahimik ang lahat. At matapos ang ilang segundo ay sumabog na ang ilang mga tao sa katatawa. Haha! Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Gusto niyang wasakin ang Kunlun Sect. Haha! Oo nga, at isa lang siyang martial saint. Haha! Narinig mo ba ang mga sinabi niya, Master Henderson? Gusto ng basurang iyon na wasakin ang Kunlun Sect. Haha! Tumawa rito ang lahat. Wala na ring nagawa si Leroy kundi matawa. Nahihibang na ang isang ito. Hayaan na natin siya dahil isa lang naman siyang payaso. Ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagpaplano natin sa tuluyang pagkawasak ng Elysium Gate. Walang kahit na sino ang sumeryoso kay Daryl, dahil ang mga salitang ito ay nagmula sa lalaking halos mamatay na kanina. Nagbibiro ba siya? Dinala sina Daryl at Dax sa isang pribadong tirahan sa hilaga ng Donghai City ng 12 Royal Guards. Napakalaki ng lugar na ito. At dahil sa artificial na fountain na mas lalong nakapagpapayapa sa paligid nito, magagawa na natin itong maikumpara sa mansyon na pagmamayari ng mga Carter. Agad na inanunsyo ng Royal Rat Guard sa pintuan papasok sa main hall na, mahal na prinsesa, na iligtas na po namin sila. Nilagay ng Royal Rat Guard sina Daryl at Dax sa sahig. Malubhang nasugatan si Dax na nananatili pa ring walang malay. Agad naman siyang nilapitan ni Daryl para tingnan ang kanyang lagay. At matapos makitang ligtas na ito, nakahinga na rin ng maluwag sa kanyang sarili si Daryl. Isang babaeng nakasuot ng masikip na pantalon at stilettos ang naglakad papasok sa hall. Talagang kahanga-hanga ang itsura ng babaeng ito. Ito ay walang iba kundi si Yvette. Noong nasa New World pa ito, si Yvette ay isang prinsesang nagsusuot ng mga gown na gawa sa seda. Pero sa universe na kinaroroonan ng daigdig, nagmukha itong mag-attractive sa suot niyang modernong mga damit. Maging ang 12 Royal Guards ay humanga sa kanya. Magaling. Makakaalis ka na kasama si Dax para mabigyan ng karampatang lunas, utos ni Yvette. Opo, sagot ng 12 Royal Guards. Agad silang umalis kasama si Dax. Tanging sina Daryl at Yvette na lang ang natira sa hall. Tahimik na tiningnan ng dalawang ito ang isa't isa. Huminga na rin ng malalim si Daryl dahil hindi na niya alam kung gaano na ba karaming oras ang lumipas. Paano mo nalaman na nasa panganib kami ni Dax? Bakit mo kami iniligtas? Nagingat ng husto si Daryl dahil si Yvette ay isang prinsesa ng New World. Ngumiti naman si Yvette at hindi sumagot ng direkta kay Daryl. Sa totoo lang, Daryl. Hindi ba dapat magpasalamat ka pa sa akin matapos ko kayong iligtas? Bakit mo ako nagawang tanungin ng kung ano-ano? Mula noong makarating si Yvette sa universe na kinabibilangan ng daigdig, walang tigil na nitong minonitor ang kinaroroonan ng mga pinakamalalaking sekta na nabuo sa daigdig kaya natural lang na malaman niya na magpupunta sina Daryl at Dax sa Hexad. Oo, maraming salamat, sagot ni Daryl. Napuno ng dugo ang buong katawan ni Daryl. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para tiisin ang napakaraming sugat na tinamo ng kanyang katawan. Daryl, napakasakit talagang mabuli ng mga naglalakihang sekta no, ngiti ni Yvette. Tiningnan niya si Daryl habang nagsasabi ng, oh no, talagang nakakaawa na ang itsura mo ngayon. Ngumiti naman si Daryl at hindi na nagsalita ng kahit na ano. Naglakad si Yvette palapit at bumulong sa mga tainga ni Daryl, mayroon akong paraan para hindi ka na maliitin ng kahit na sino.
Sa sandaling sumali ang Elysium Gate sa panig ng New World, bibigyan kita ng titulong Master of Martial Art Community. Ikaw ang sasakop sa buong komunidad na ito. Ano sa tingin mo? Nababahalang tiningnan ni Yvette si Daryl matapos nitong magsalita. Natawa naman dito si Daryl. Hindi siya naging komportable sa ginawang pagbulong ni Yvette sa kanyang mga tainga. Nakangiti namang sumagot si Daryl ng, masyado mo yata akong in-overestimate, Yvette. Anong klase ba ng swerte ang mayroon ako para magawang kilalanin ng New World? At sa kanya yakap ko ang kalayaan, kaya hindi ako sanay na sumunod sa iba. Pasensya ka na. Ginawang determinado ni Daryl ang kanyang tono habang sinasabi ang mga ito. Hindi ako isang superhero, hindi ko magagawang pagtaksilan ang universe na kinabibilangan ng daigdig. Nadismaya naman dito si Yvette. Daryl, alam mo ba kung gaano karaming tao ang yumaman at sumikat matapos sumali sa New World? At saka mayroon ka pang utang sa akin noong iligtas ko si Yvonne noon. Sinabi mo na papayag ka sa anumang hilingin ko sa'yo. Kaya hinihiling ko ngayon na sumali ka na sa New World. Hay. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl nang marinig niya ito. Natahimik siya ng 5 minuto bago muling magsalita. Pasensya na pero hindi ko ito magagawa. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo pero hindi ko magagawang pagtaksilan ang universe na kinabibilangan ng daigdig. Humiling ka na lang ng iba. Papayag ako kung gusto mo na akong mamatay. Ikaw. Nagalit dito si Yvette. Hindi mo nagawang ma-appreciate ang mga tsansang ibinigay ko sa iyo. Gusto mong ialay ang buhay mo. Sige, dapat ka nang mamatay. Dito na itinutok ni Yvette ang isang patalim sa kamay ni Daryl. Hindi talaga gustong patayin ni Yvette si Daryl, nagalit lang siya ng husto sa naging sagot nito sa kanya. Mapait namang nagmakaawa si Daryl ng, mahal na prinsesa, bigyan niyo muna ako ng 2 araw bago mamatay. Hinihintay pa rin siya ni Yvonne hanggang ngayon, kaya hindi siya pwedeng mamatay nang hindi nakukuha ang Phoenix Pill. Ikaw. Namula ang buong mukha ni Yvette, habang kinakalampag ang kanyang mga paa. Mayroon ka pang utang na loob sa akin, kaya nag-request ako na sumali ka sa New World kapalit ng ginawa ko sa'yo, pero nagawa mo akong tanggihan. Binigyan na rin kita ng opsyon na mamatay pero hindi ka rin pumayag dito. Ikaw ang Sect Master ng Elysium Gate pero hindi mo nagawang pangatawanan ang mga sinasabi mo. Naguluhan na rito si Daryl. Dinedeklara ko na wawasakin ng aking sekta ang Kunlun sa loob ng 3 araw, paliwanag nito, at pagkatapos kong makuha ang Phoenix Pill at mailigtas si Yvonne, iyong-iyo na ako. Pwede mo na akong patayin. Pinangangatawanan ko ang mga sinabi kong ito. Ano? Natigilan si Yvette ng ilang segundo bago sumabog sa katatawa. Nahihibang ka na ba, Daryl? Kahit na mabilis ang naging improvement ng lakas na mayroon ang Elysium Sect, ilang libo pa lang ang mga tagasunod mo habang ang sekta ng Kunlun ay mayroon ng ilang libong taong kasaysayan at hindi bababa sa 1,000,000 na mga tagasunod. Kaya paano magagawang wasakin ng Elysium Gate ang Kunlun? Muling tumawa rito si Yvette. Gaano nga ba talaga kaisip bata at kamangmang itong si Daryl? Hindi naman nagpaapekto sa kanyang mga sinabi si Daryl. Kalmado itong ngumiti at siniuguro na, hindi mo na kailangan pang alalahanin ang tungkol sa bagay na yon. Ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagpayag ko sa anumang gusto mo sa sandaling mawasak ko na ang Kunlun Sect at mailigtas si Yvonne. Sinungaling? Sabi ni Yvette, pero ayaw na niya itong pag-usapan pa. Ligtas ang lugar na ito. Maaari kayong magpahinga rito ni Dax hanggang sa gumaling ang mga sugat mo. Kalmado nitong inalok, maaari kang manatili dito dahil ikaw ang asawa ni Lilibod. Nandito rin ang ilang mga spiritual herb na makakatulong sa iyong paggaling. Isang set ng mga herb ang nagpakita sa kamay ni Yvette. Nagmukha itong mapula at sariwa. Nakahinga naman dito ng maluwag si Daryl. Ngumiti siya at kinuha ang mga spirit herbs na binigay ni Yvette. Salamat mahal na prinsesa. Mas maigi para sa kanilang manatili ngayong wala pa ring malay si Dax. Sa pribadong tahanan na may napakalaking sukat at napakaraming kwarto. Matutulog si Daryl sa isa sa mga kwartong nakalaan para sa mga bisita ni Yvette. At noong makarating na siya sa kanyang kwarto, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinadalhan si Chester ng isang text. Isang simpleng text message ang nagsabi ng, Kuya Chester, tulungan mo akong wasakin ang Kunlun. Huminga naman si Daryl para matulog matapos niyang ipadala ang text.
Nabalot ng katahimikan ang buong lugar noong malalim na ang gabi. Mahimbing na natulog si Daryl nang makarinig siya ng isang katok sa pinto. Mabilis na tumakbo papunta sa pinto si Daryl at umasa na baka si Dax na nga ito. Pero nasurpresa si Daryl nang makita si Yvette sa kanyang pinto. Nagmukha itong kaakit-akit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mayroon po ba akong maitutulong sa iyo, mahal na prinsesa? Tanong ni Daryl. Bakit siya nito nagawang puntahan ng ganito kalate? Nakangiting pumasok si Yvette at nilock ang pinto sa kanyang likuran. Napakagat siya sa kanyang labi at nagtanong ng, Daryl, noong nasa Wishing Star Tower tayo, paano mo nagawang baguhin ang formation para mangati ang buo kong katawan? Maaari mo ba itong ituro sa akin? Napakagat ng husto si Yvette sa kanyang mga labi. Noong nasa Wishing Star Tower sila, ay nagawang i-modify ni Daryl ang formation na nagresulta sa pagkati ng buong katawan ni Yvette hanggang sa tuluyan na itong humingi ng tawad. Isa itong napakalakas na teknike. Gusto itong matutunan ni Yvette kay Daryl noong iligtas nito si Yvonne. Pero wala noon sa mood si Daryl kaya hindi pa niya ito nagawang tanungin. At nitong nakaraan ay naalala ni Yvette ang mga nangyari at agad na gumawa ng 6 energy trap gamit ang ilang mga torso. Pero hindi pa rin niya matutunan ang ginagawang trap formation ni Daryl. Kaya wala na siyang choice kundi tanungin ito ng direkta. Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, mahal na prinsesa, hindi ko po maaaring magturo ng formation sa inyo. Na-impress si Daryl sa kagustuhan ni Yvette na matuto. Kaya malaki ang tsansa na turuan niya ito kung hindi lang siya prinsesa ng New World. Nag-alala rito si Yvette. Nagdikit ang kanyang mga kilay at nagtanong ng, bakit? Paanong nagawa ni Daryl na tanggihan ang lahat ng kanyang gusto? Kanina pa niya siguro inutusan ang 12 Royal Guards na patayin ito kung hindi lang siya ang asawa ni Lilibod. Ngumiti si Daryl at nanghihinayang na tumingin kay Yvette, dahil isa kang prinsesa ng New World. Kaya sa sandaling maturuan kita ng formation, malaki ang posibilidad na gamitin mo ito sa mga tao ng daigdig, balang araw. Dito ko na mararamdaman na ako ang nagdala ng kapahamakan sa aking mundo. Nagalit naman dito ang hindi makapagsalitang si Yvette. Bakit ba nakakare pa rin si Daryl sa daigdig na may mga taong hindi rumerespeto sa kanya? Wala na ba siya sa kanyang sarili? Nagbuntong hininga rito si Yvette. Gaano ka ba kamakasarili? Turuan mo na lang ako. Ipinapangako ko na hindi ko ito gagamitin sa mga tao ng daigdig. Okay na ba yon? Gustong-gusto ko na itong matutunan. Nababahalang tiningnan ni Yvette si Daryl. Huminga naman ng malalim si Daryl at nakangiting sumagot ng, sige. Tuturuan kita dahil sincere ka. Pero may isa akong kondisyon. Pinilit ni Yvette si Daryl na pumayag kapalit ng ginawa nito kay Yvonne noon. At ngayong si Yvette naman ang nag-request dito, kinakailangan niyang gamitin ang oportunidad na ito para mabayaran ang kanyang utang na loob ang makalabas sa kanilang kasunduan. Malademonyong ngumiti rito si Daryl. Napakagat si Yvette sa kanyang mga labi, at nagtanong ng, anong tinatawa-tawa mo riyan? Ano ba ang kondisyon mo para turuan ako? Papayag ako hanggat magagawa ko itong gawin. Nagawa niyang makita na mayroong masamang iniisip sa mga sandaling ito si Daryl, pero masyado na siyang naku-curious sa 6 energy trap modification na ginawa nito. Papayag ka sa anumang gusto ko, tanong ni Daryl. Dito na nakita ni Daryl ang ilang mga kulay itim na tuldok ng dumi sa mukha ni Yvette mula sa mga torso na nakakalat sa kanyang hardin. Dito na tinuro ni Daryl ang kanyang mukha para sabihing punasan ni Yvette ang mga dumi sa kanyang mukha. Nang makita ni Yvette ang ginawa ni Daryl, agad na nanginig ang buo niyang katawan. Namula ang kanyang mukha habang nakakaramdam ng hiya at galit. Ano ba ang iniisip niya? Gusto niya bang halikan ko siya sa pisngi? Isip ni Yvette, ako ang prinsesa ng New World kaya paano niya magagawang mag-request ng ganitong klase ng bagay sa akin? Pero desperado nang matutunan ni Yvette ang ginawang modification ni Daryl sa formation. Wala siyang kaalam-alam na hindi niya naintindihan ang ginawang iyon ni Daryl. Namula ang mukha ni Yvette habang nakatitig ang kanyang mga mata kay Daryl. Agad namang na-confused si Daryl sa ginagawang ito ni Yvette. Nang biglang maglakad si Yvette papunta kay Daryl. Tumingkayad ito at mahinang hinalikan si Daryl sa pisngi. Namula ang buong mukha ni Yvette. Hindi nito nagawang tingnan si Daryl. Buwisit. Para saan naman yon?
Dito na nablangko ang isip ni Daryl. Tiningnan niya si Yvette pero hindi na siya makapagsalita sa ginawa nito. Buwisit, hinalikan siya nito. Napaka-wild talaga ng prinsesa ng New World. Umikot ang isipan ni Daryl at naguguluhang nagtanong ng, ano ang ginagawa mo? Agad na nagalit si Yvette nang makita ang inosenteng mukha ni Daryl. Ikinalampag niya ang kanyang mga paa at nagtanong ng, hindi ba sinabi mong halikan kita? Paano magkukunwari si Daryl na parang walang nangyari? Inapakan ng husto ni Yvette ang kanyang paa. Ouch! Napahinga ng malalim at napatalon sa gulat si Daryl. Wala akong sinabi na halikan mo ako. Tumingin ka sa salamin. Mayroon kang dumi sa mukha mo. Tinuro ko ang mukha ko para sabihing punasan mo ang mukha mo. Ano ba ang iniisip mo? Ikaw. Tumalikod si Yvette at naglakad papunta sa salamin. Namula na ng husto ang buo niyang mukha. Gusto na niyang maghukay at ibaon ang kanyang sarili sa lupa dahil sa sobrang hiya. Ito pala ang ibig sabihin ni Daryl. Ano ba ang iniisip ko? Nakakahiya ang bagay na ito. Isip ni Yvette. Daryl, ikaw, tumitig si Yvette sa sahig at sinipa si Daryl. Tuturuan mo ba ako o hindi? Sige, sige. Tuturuan na kita. Pinigilan ni Daryl ang kanyang pagtawa habang tumatango kay Yvette. Dahil sa sandaling tanggihan niya pa ito, siguradong magagalit na sa kanya ng husto si Yvette. Nagsimula nang mag-share ni Daryl ng impormasyon habang pareho silang papunta sa Hardin. Tinuro ni Daryl kay Yvette ang lahat ng tungkol sa pagmomodify ng formation. Matalino si Yvette, kaya agad niyang nakuha ang ideya sa likod ng mga ito. Sa sobrang tuwa ay nakalimutan na niya ang lahat ng nakakahiyang pangyayari sa pagitan nilang dalawa kanina. At pagkatapos ay bumalik na si Daryl sa kwarto. Dito na nagring ang kanyang cellphone habang nakahiga siya sa kanyang kama para matulog. Nagmula ang tawag na ito kay Zephyr. Agad niyang narinig ang nanginginig na boses ni Zephyr nang sagutin niya ang tawag. Secmaster, may malaki po tayong problema. Nakatanggap po ako ng balita na nagtipon-tipo daw po ang mga sekta ng nasa tigsa 10,000 mga tagasunod na kasalukuyan nang papunta ngayon sa Elysium Gate. Ano na po ang dapat nating gawin? Mukhang nagpapanik na sa mga sandaling ito si Zephyr. Mas marami ng 10 beses o higit pa ang bilang ng mga ito kaysa sa Elysium Gate. Kaya paano nila magagawang depensahan ang kanilang mga sarili? Nagdikit ang mga kilay ni Daryl at nagpaliwanag. Okay lang iyan. Huwag kang magpanik. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Matapos ang ilang minuto, matapos makinig sa plano ni Daryl, mukhang nakahinga na rin ng maluwag ang na-impress sa kanyang si Zephyr. Napakagaling mo po talaga, Secmaster. Haha! Magdudusa ang 6 na mga sektang ito ngayon. Ngumiti si Daryl at nagbigay ng ilang mga payo bago tuluyang ibaba ang tawag. Sa loob ng Yunzhou City, nasa 10,000 mga tagasunod na pinamumunuan ng 6 na mga sekta ang pumaligid sa main altar ng Elysium Gate. Nakahanda na ang mga ito sa gagawin nilang pag-atake. Naniniwala silang lahat na mas marami ng husto ang kanilang bilang kaysa sa Elysium Gate, kaya siguradong mawawasak na nila ang sektang ito. Pero hindi nila napansin ang napakaraming heaven energy trees na nakapaligid sa main altar. Magdamag na nilagay ng mga taga-Elysium Heaven ang mga punong ito sa lugar na yon mula sa isang burol. Sa totoo lang, parte ang mga punong ito ng isang formation. Ipinasa ni Daryl kay Zephyr kahapon ang kanyang kaalaman tungkol sa 10 Directions Godly Formation. Isa ito sa mga formation na nakarecord sa minaster ni Daryl na Beiki Formation, masyado itong malakas at mahiwaga. Walang sino man ang nakapansin ng kahit na ano kaya agad nila itong inapakan. At gaya nga ng inaasahan, nawala silang lahat at nakulong sa isang formation. Ginamit ng mga miyembro ng Elysium Gate ang pagkakataong ito para gawin ang kanilang pag-atake sa mga taong nasa loob ng kanilang formation. Tumagal ng kalahating araw ang laban na ito. At ang lahat ng miyembro na dinala ng bawat isang sekta ay nagtamo ng sugat. Nasa 1/5 ng 10,000 nilang mga tauhan ang napatay ng Elysium Gate. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na nila ipinagpatuloy pa ang pag-atake. Nagtago naman ang mga miyembro ng Elysium Gate sa loob ng kanilang altar. Mayroon silang formation sa labas, kaya hindi magagawa ng 6 na mga sektang atakihin sila.
Wala silang nagawa kundi hintayin ang mga miyembro ng Elysium Gate na lumabas ng altar para tuluyang wasakin ang mga ito. Pero walang kahit na isang miyembro ng Elysium Gate ang lumabas, kaya wala ng choice ang umataking grupo, kundi umalis matapos maghintay ng matagal sa paglabas ng kanilang kalaban. Mabilis na sumikat ang Elysium Gate pagkatapos ng labang iyon. Narinig ng lahat kung paano tinalo ng Elysium Gate ang pinagsanib puwersang pag-atake ng 6 na mga sekta. Dito na sumali ang napakaraming tao sa Elysium Sect. Samantala, sa pamilya Carter, naglaro si Sarah sa swing kasama ang ilang mga batang babae na nagkwentuhan at nagtawanan sa isang kalapit na kubo. Mga kaibigan niya ang lahat ng ito. Inimbitahan niya ang mga ito dahil maganda ang panahon ngayong araw para maglaro. Si Sarah, habang nag-swing ng taas-baba ay nasasabik na sumali sa usapan. Narinig niyo ba ang tungkol sa nangyari kahapon? Nagsanib puwersa ang 6 na mga sekta para wasakin ang Elysium Gate. Pero nakulong silang lahat sa trap formation na ginawa ng mga ito laban sa 6 na mga sekta. Walang kahirap-hirap na tinalo sila ng Elysium Gate. Masigla naman itong sumigaw ng, napakalakas talaga ng Elysium Gate. Dito na tumango kasama niya ang kalaro niyang mga batang babae. Oo, tama nga kayo. Nagawa ng ilang libong miyembro nila na talunin ang 1-0, 0-0-0 mga tauhan ng 6 na mga sekta. Kamangha-mangha ang bagay na ito. Narinig ko rin ang tungkol doon. Napakaganda talaga ng formation na ginawa ng Elysium Gate, nagawa nilang ikulong maging ang 6 na mga sekta. Agad na kumalat ang balita ng pagtalo ng Elysium Gate sa 6 na mga sekta. Isang napakagandang babae ang naglakad papunta sa kanila, mayroon itong hawak na isang plato ng mga prutas. Girls, ano ang pinag-uusapan niyo riyan? Ang eleganteng babae na ito ay walang iba kundi ang ninang ni Daryl na si Susan Creek. Mama. Ngiti ni Sarah bago maglakad palapit para hawakan ang braso nito. Mama, nag-usap po kami tungkol sa Elysium Gate. Kilala niyo po ba ang leader nito na si Indomitable Darby, ang sect master ng Elysium Gate? Hindi, wala akong kilala na ganoon kasikat na tao. Ngiti ni Susan. Narinig ni Susan ang tungkol sa pag-ataking iyon. Gumamit ang Elysium Gate ng 10 Gold Formation para talunin ang 6 na mga sekta. Pero nagawa na niyang mapag-aralan ang mga formation, at ang 10 Gold Formation ay masyado ng advanced para sa kanya. Hinangaan ng husto ni Sarah si Indomitable Darby. Gaano kaya kaganda kung kapatid niya si Indomitable Darby? Magagawa nitong maituro sa kanya ang lahat ng formations na nalalaman nito. Sa kabilang banda, nakarecover na si Daryl matapos magpahinga ng 1 araw sa tahanan ni Yvette. Kinaumagahan ay natanggap niya ang balita tungkol sa pagtalo ng Elysium Gate sa 6 na mga sekta. Nagsyalis na ang mga ito. Ito ang inaasahan ni Daryl, walang kahit na sinong ordinaryong tao ang makakasira sa 10 Directions Formation. Matapos marinig ang balita, nagiwan siya ng mensahe kay Zephyr, at inutusan itong ipunin ang kanilang mga tauhan at magpunta sa Kunlun Mountain. Ang orihinal niyang plano ay ang tuluyang pagwasak sa Kunlun Sect sa loob ng 3 araw. Noong ikalawang araw ay nagdesisyon na si Daryl na dalhin ang lahat para maglibot sa bundok ng Kunlun. Dito na nila hihintayin ang pagdating ni Chester para sa sanib puwersa nilang pag-atake sa Kunlun Sect. Kinaumagahan ay nagpaalam na sina Daryl at Dax kay Yvette at umalis sa tirahan nito. Malapit na ang tuluyang paggaling ng mga sugat na tinamo ni Dax kaya nasabik siya ng husto, habang iniisip ang mangyayaring laban na umabot sa punto kung saan ginamit niya ang buo niyang umaga para linisin ang ginagamit niyang palakol. Kinahapunan ay nagtipon-tipon sa rural area ng Donghai City ang ilang libong miyembro ng Elysium Gate at naghintay ng ilang oras. At sa wakas ay nakita na nila ang naglalakad na si Daryl at Dax papalapit sa kanila. Binabati ka namin, Sectmaster. Sabay-sabay na nagsalita ang mga miyembro ng Elysium Gate, na may mga boses na kasing lakas ng kidlat habang dala-dala ni Zephyr ang may 1-0 talampakang taas na 9 Dragons Justice Flag. Nagmukha itong engrande at kahanga-hanga sa paningin ng kahit na sino. Natigilan naman si Dax sa kanyang mga nakita. Daryl, ikaw si Indomitable Darby. Hindi kailanman sinabi ni Daryl ang pagtatayo niya sa Elysium Gate kay Dax. Kaya sa sobrang sorpresa ay nagawa nitong suntukin si Daryl. Buwisit! Hindi ko ito inaasahan. Gusto ko na rin magtayo ng isang bagong sekta.
Sa kanilang tatlo, si Chester ang Sect Master ng Eternal Life Palace, habang si Daryl naman ang Sect Master ng Elysium Gate. Kaya kailangan na niyang magsimula ng sarili niyang sekta. Dax, pwede kang bumuo ng isang sekta na nagngangalang Flower Mountain, tawa ni Daryl na parabang si Monkey King. Hayop ka! Tawa ni Dax, tinapik nito ang balikat ni Daryl habang sinisimulan ang mahaba-haba nilang paglalakbay. Pinamunuan nila ang libu-libong mga miyembro ng Elysium Gate habang papunta sa bundok ng Kunlun. Sa Donghai City, umupo si Lily sa sofa ng kanyang mansyon. Ilang araw na ring mainit ang kanyang ulo. Tuluyan nang nabasag ang kanyang puso nang marinig niya ang balita tungkol sa kasal ni Daryl at Yvonne. Hindi niya matanggap na nagawang ikasal ng dalawang ito. Sino na siya kung si Yvonne na ang asawa ni Daryl? Noong una ay nagawang umalis ng galit na si Lily sa concert, pero hindi na siya pinigilan ni Daryl sa pagkakataong ito. Mula noon ay hindi na bumalik sa kanila si Daryl o tumawag man lang sa kanya. At sa bawat sandaling nagpupunta si Lily sa kwarto, at makita ang nakahiga roong si Yvonne, wala siyang magawa kundi makaramdam ng pait sa kanyang puso. Lilibod, dalhan mo ako ng tubig. Pagod na ko. Binuksan ni Samantha ang pinto at naglakad papasok. Ilang gabi na ang nakalilipas mula noong magorganisa si Grandma Landon ng isang event tour. Inutusan nito si Samantha na tumulong dahil kulang sila ng mga tauhan. Malaki kanilang kinita sa tour kaya nakatanggap si Samantha ng napakalaking bonus mula rito. Kaya maganda ngayon ang kanyang mood. Pilitang ngumiti ni Lily habang nagsasalin ng tubig kay Samantha. Ano ang nangyari sa'yo, dear? Tanong ni Samantha matapos mapansin ang bagsak na mukha ni Lily. Naguluhan si Samantha kung bakit sumama ang mood ng anak niyang si Lily nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito nagawa pang itago ni Lily. Niyakap niya si Samantha at umiyak ng, "Ma, ano na po ang gagawin ko?" Natigilan dito si Samantha. Hinawakan niya ang balikat ni Lily at nagtanong ng, "Ano ang nangyari, dear? Sabihin mo sa akin." "Ma, si Daryl. Pinakasalan niya si Yvonne." Hindi ito dapat sasabihin ni Lily sa ina niyang si Samantha, pero masyado na siyang na-overwhelm sa nangyari, kaya nagawa na niyang ilabas ang lahat ng nangyari sa kanyang ina. Ano? Dito na biglang nagbago ang mukha ni Samantha. Ibinato nito ang kanyang purse sa sofa, at nagsimulang manermon, napakawalang kwenta talaga ng Daryl na yan. Matapos niyang makikain sa pamilya ko ng 3 taon, makitira sa ating mansyon, at tratuhin ng maayos ng aking anak. Ang lakas ng loob niyang maghanap pa ng ibang babae. At ang Yvonne na yan na anak ng pamilya Young, hindi na ba siya nahiya sa ginawa niya? Sa loob ng Donghai City, gusto ng lahat na mapalapit kay Yvonne, dahil nasa antique industry ang kanyang pamilya. Magagamit nila ang pagkakaibigang ito kay Yvonne, para makakuha ng mga antike na pangkaraniwan nilang ipinangreregalo sa mga okasyon. Gusto rin ni Samantha na mapalapit kay Yvonne. Pero kahit na sino pa ito, wala siyang karapatan para saktan ang kanyang anak. At higit sa lahat, nagawang manatili ni Yvonne sa kanyang mansyon. Gaano katindi ang bagay na ito? Galit na galit si Samantha nang tingnan niya si Lily, sinabihan na kitang makipag-divorce sa walang kwentang iyan noong una pa lang at maghanap ng mas okay na lalaki kaysa sa kanya. Pero hindi ka pa rin nakinig sa akin. Pinilit mo pa ring sumama sa walang kwentang si Daryl. Galit na ipinadayak ni Samantha ang kanyang mga paapaakyat. Inakala ko rin na isang disenteng tao si MS Young noon. Pero alam ko na ngayon kung gaano siya ka-cheap. Kilala niya ang walang kwenta na kanyang pinakasalan. Paano niya nagawang agawin ito at manatili sa aking mansyon? Mabilis namang pinigilan ni Lily si Samantha. Kumalma ka lang, mawala pa rin pong malay si Yvonne hanggang ngayon. Sumama ang loob ni Lily sa kanyang sarili, gusto niya lang ilabas ang kanyang nararamdaman kay Samantha, at hindi pa alisin si Yvonne. Nagnitnit at nanginig ang galit na si Samantha. Bakit ka pa rin ba nagka-care kay Yvonne, Lily? Mayroon na bang mali sa kokot mo? Wala lang siyang malay pero hindi pa siya patay. Pwede siyang manatili na walang malay sa kanila. Kaya ano ang ginagawa ng isang ito sa atin? Tinulak ni Samantha si Lily at pumasok sa kwarto ni Daryl. Bang! Bumukas ng husto ang pintuan papasok sa kwarto ni Daryl. Dito niya nakita ang hindi gumagalaw na si Yvonne sa kama. Dito na sumigaw si Samantha ng, walang hiya kang babae ka, umalis ka rito.
Nilabas ni Samantha ang kanyang cellphone at dinyal ang numero ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pinplano niya kung paano niya ihahatid si Yvonne sa kanila. At pinaplano niya na ring itanong kay Kingston kung paano nito nagawang palakihin ng ganyan ang kanyang anak. Nang matapos ang ginawa niyang tawag, nakita ni Samantha ang tatlong mga silver na karayom sa braso ni Yvonne, at agad na tinanggal ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Mahihirapan silang isakay ito sa kotse kung hindi niya ito tatanggalin. Itinapon niya ang mga karayom at naglakad palabas ng kwarto. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na ito, naninigurong sinabi ni Samantha. Pupunta rito ang kaibigan ko para ihatid ang babaeng ito sa kanila. Dapat ka na rin makipag-divorce kay Daryl. Dahil kung hindi, huwag mo na akong tatawagin bilang nanay mo. Galit na galit si Samantha sa mga sandaling ito. Ang lakas ng loob ng walang kwentang Daryl na iyong magdala ng ibang babae sa pamamahay ko. Hindi mo pwedeng saktan ang anak ko. Isip ni Samantha. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.